Hating gabi na nang mapadaan ang mag-inang sina Aling Rosa at Lira sa masukal na bahagi ng kagubatan sa Sitio Mabunga. Galing sila sa kabayanan, bitbit ang ilang pinamili, at kailangan nilang makauwi agad bago pa man bumuhos ang ulan. Sanay na silang maglakad sa ganitong oras, pero may kakaiba sa gabing iyon. Tahimik ang paligid, parang wala man lang huni ng kuliglig o tunog ng mga hayop. Ramdam ni Aling Rosa na may mali, pero pinilit niyang huwag ipahalata kay Lira na nooy 6 na taong gulang pa lamang. "Ma, ang dilim po," bulong ni Lira habang mahigpit na nakahawak sa palda ng ina. "Anak, kaunting lakad na lang," sagot ni Aling Rosa, pilit na pinapanatag ang loob ng anak kahit siya man ay nakakaramdam na ng kilabot. Ilang hakbang pa at bigla silang may narinig na mahina, parang iyak ng sanggol. Napahinto sila. "Mamay umiiyak," bulong ulit ni Lira, sabay lingon sa paligid. Sa may gilid ng daan, sa ilalim ng puno ng balete, may nakita silang isang puting banig. Nakatupi ito ng maayos, pero mula rito ay lumalabas ang mahina at basag-basag na iyak ng isang sanggol. Agad na lumapit si Aling Rosa, kahit na may kaba sa dibdib. Paglapit niya, laking gulat niya nang makita ang isang sanggol na lalaki, balot sa puting kumot, maputi ang balat, at tila bagong silang lang. Walang kahit sinong tao sa paligid. Wala ring bakas ng iniwang gamit o posibleng ina ng bata. Sa gitna ng dilim at katahimikan, tila pinabayaan ang bata sa gitna ng gubat. Lumingon si Aling Rosa kay Lira, saka bumalik ang tingin sa sanggol. "Hindi natin siya pwedeng iwan," mahina niyang sabi. "Maaaring lamunin siya ng mga hayop dito." "Ma, ang lamig po ng kamay niya," sambit ni Lira habang dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol. Napansin ni Aling Rosa na totoo ang sinabi ni Lira. Malamig ang katawan ng bata, pero humihinga naman ito. Sa kabila ng lahat ng tanong na bumabagabag sa isip niya, pinasya niyang buhatin ang sanggol at isama pauwi. Pagdating sa kanilang maliit na bahay sa paanan ng bundok, agad niyang nilinis at pinainom ng gatas ang sanggol. Parang himala dahil hindi man lang ito umiyak ng todo. Tahimik lang ito at nakatitig sa kisame na parang may tinitingnan. Napansin din ni Aling Rosa na may kakaiba sa kulay ng mata ng bata, parang kulay abo na may halong pula kapag natatamaan ng ilaw. "Anak, anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang bata. "Lucas," sagot ni Lira. Parang bagay sa kanya. Lumipas ang mga linggo at parang naging parte na ng kanilang pamilya si Lucas. Lumaking matalino, tahimik, pero may kung anong misteryo sa kilos niya. Tuwing bilog ang buwan, hindi ito mapakali. Lagi siyang nakatingin sa bintana, at minsan ay nauutal habang bumubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. Isang gabi, habang natutulog si Lira sa tabi ni Lucas, nagising siya sa isang tunog, parang garalgal na hininga at mahinang ungol. Pagkadilat niya, nakita niyang nakaupo si Lucas sa kama, nakatingin sa kanya. Dilat na dilat ang mga mata nito, at parang hindi siya kilala. "Lucas," mahinang tawag ni Lira. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, napansin niyang may tumutulo sa gilid ng labi nito, dugo. Agad siyang napasigaw at dumating si Aling Rosa na may hawak na lampara. Nang makita ang anak, natigilan siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa isang iglap, bumalik si Lucas sa dati niyang anyo, parang walang nangyari. Pero hindi yon guni-guni. May dugo sa sahig. At hindi nila alam kung saan galing. Simula noon, nag-iba ang lahat. May mga alagang hayop sa paligid ang nawawala. Minsan ay may naaamoy silang mabahong usok mula sa labas ng bahay. At tuwing hating gabi, tila may humahaplos sa bubong na parang may pakpak.
Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pagdududa ni Aling Rosa. Hanggang sa isang gabi, may matandang kumakatok sa kanilang pinto, isang matandang babae na may mga mata na tila kilala si Lucas. Hindi ito umalis kahit ilang ulit siyang pinakiusapan. Sa halip, nagsalita ito ng isang bagay na nagpahinto sa mundo ni Aling Rosa. Ibalik niyo sa akin ang anak ko bago pa mahuli ang lahat. Napatingin si Aling Rosa kay Lucas na nooy tahimik lang na nakaupo sa sulok ng bahay. At doon nagsimulang lumitaw ang katotohanan. Sino ba talaga si Lucas? At sino ang matandang iyon na tila galing sa ibang mundo? Hindi agad nakaimik si Aling Rosa. Tila natuyo ang kanyang lalamunan sa sinabi ng matanda. Ibalik niyo sa akin ang anak ko, parang bumigat ang paligid, at ang lamig ng hangin ay dumoble kahit nasarado ang lahat ng bintana. Ang matanda, nakasuot ng itim na saya, ay nananatiling nakatayo sa harap ng pinto, hindi kumikilos, hindi rin kumukurap. Tila may bumabalot na anino sa paligid nito, at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang takot na hindi maipaliwanag ni Aling Rosa. Wala po kaming anak ninyo, mahinang sagot niya habang pilit na itinatago ang kaba. Bata lang po ang napulot namin sa gubat, wala pong nagsabing may naghahanap sa kanya. Ngumiti ang matanda, pero hindi yon ngiting magaan, bagkus, isang uri ng ngiti na tila may alam siya na hindi dapat malaman ng iba. Hindi ninyo ba napansin? Hindi normal ang bata. Hindi siya para sa inyo, hindi siya galing sa mundong ito. Biglang napaiyak si Lyra mula sa loob ng bahay. Tumakbo si Aling Rosa papasok at naiwan ang matanda sa labas. Pagdating niya sa silid, nakita niya si Lucas na nakaupo sa kama, yakap-yakap ang kanyang anak. Nakatingin ito sa kanya, walang emosyon, pero may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Ma, natakot ako, umiiyak na sabi ni Lyra. Bulong ng bulong si Lucas habang tulog. Sabi niya, kukunin na raw siya ng nanay niya, napapitlag si Aling Rosa. Hindi pa niya sinasabi kay Lyra ang tungkol sa matandang babae sa labas, pero paano nalaman ni Lucas? Muli siyang lumapit sa bintana, wala na ang matanda. Parang bula itong naglaho. Kinabukasan, dinala ni Aling Rosa si Lucas sa barangay hall. Baka sakaling may nag-report na nawawalang bata. Pero hanggang ngayon, wala pa ring lumalabas na sino mang naghahanap kay Lucas. Inilapit din niya ito sa simbahan, pinabless pa sa pari, pero walang sinabing kakaiba ang pari, maliban sa isang bagay. Malalim ang mata ng batang yan, sabi ng matandang pari habang pinagmamasdan si Lucas. Parang marami na siyang nakita, kahit bata pa lang. Inatan niyo siya. Lumipas ang mga araw. Lalong lumalalim ang misteryo kay Lucas. Napansin ni Aling Rosa na hindi na ito lumalapit sa pagkain ng karne, maliban sa hilaw na atay ng manok. Isang beses, naabutan niya itong nakaupo sa likod ng bahay, hawak ang isang maliit na ibon na tila pinapatay ng dahan-dahan. Nang tawagin niya ito, agad lang nitong binitawan ang ibon at mumiti sa kanya, parang walang nangyari. Hindi rin ito nilalapitan ng ibang bata sa baryo. Sabi ng mga kapitbahay, may malamig na hangin kapag dumadaan siya. Parang may kasamang anino. Sa umpisa, pinagtatakpan pa ni Aling Rosa si Lucas, iniisip na baka hindi lang siya sanay sa bagong buhay. Pero habang tumatagal, unti-unti na rin niyang tinatanggap, may kakaiba talaga sa bata. Isang gabi, nagising si Aling Rosa sa tunog ng pag-iyak ni Lyra. Nang puntahan niya ito, nakita niyang nakatayo si Lucas sa tabi ng kama ng anak. Lucas, anong ginagawa mo diyan? Tanong niya, medyo naiinis pero may halong takot. Ngunit bago pa ito sumagot, bigla na lang itong napaupo sa sahig at umiyak. Iba ang iyak, parang halo-halo ng sakit, takot, at galit. Pilit siyang nilalapitan ni Aling Rosa,
Pero sumigaw ito, "Wag po. Lalabas siya kapag nilapitan niyo ako." "Lalabas? Sino?" tanong ni Aling Rosa, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, tumingin ito sa salamin sa tabi ng pader, kung saan nakikita ang sarili nila. Doon, saglit na tila may ibang mukha sa refleksyon ng bata. Isang matanda, gutay-gutay ang mukha, may mahahabang kuko, at mga matang pula na parang nasusunog. Dahil sa matinding takot, dinala ni Aling Rosa si Lucas sa albularyo ng kabilang baryo. Kilala ang matandang isko sa kanyang kakayahang makakita ng hindi nakikita ng karaniwang tao. Pagkadapo pa lang ng kanyang kamay sa ulo ni Lucas, napaatras ito. "Hindi to tao," bulong ni Mang Isko. "Aswang ang ina nito. Anak ng dilim." Pero may kakaiba sa kanya, parang may bahagi sa kanyang pilit lumalaban. Napaupo si Aling Rosa. Lalong sumikip ang kanyang dibdib. Anong dapat naming gawin? Anong magyayari sa kanya? Tumingin si Mang Isko sa kanya, seryoso. Hindi ko alam kung mas makakabuti ba na itago siya o ibalik sa ina niyang naghihintay sa dilim ng kabubatan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Rosa na hindi simpleng desisyon ang nasa kanyang harapan. Kung pipiliin niyang itago si Lucas, maaaring madamay ang sarili niyang anak. Pero kung ibabalik niya ito, baka hindi na niya ito makitang muli, at hindi niya rin alam kung anong klaseng nilalang ang tunay na babalikan ni Lucas. Habang papauwi sila, tahimik lang si Lucas. Pero bago pa sila makapasok sa bahay, bigla itong nagsalita, "Nandyan na siya, magusto niya akong kunin ngayong gabi." Sabay tingin ni Aling Rosa sa kakahuyan sa likod ng bahay, kung saan tila may dalawang pulang matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Hindi makagalaw si Aling Rosa. Parang nanigas ang kanyang katawan habang nakatitig sa kakahuyan. Ang pulang mga mata sa dilim ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, kasabay ng biglaang paglalambot ng tuhod niya. Napalingon siya kay Lucas na tahimik lang, walang takot sa mukha, pero may lungkot sa mga mata. Para bang tanggap na niya ang kapalarang hinihintay sa kanya. Sa gabing iyon, hindi sila nakatulog. Binantayan ni Aling Rosa si Lucas at si Lyra, habang hawak-hawak ang lumang rosaryo ng kanyang yumaong ina. Ipinagdasal niya na sana ay hindi totoo ang lahat, na baka bangungot lang ito, o bunga ng matinding pagod at takot. Pero totoo ang lahat. Kinabukasan, nakita nila ang isa na namang alagang manok na patay sa likod bahay, gutay-gutay, at wala na ang laman loob. Nagsimula na ring magtanong ang mga kapitbahay. Bakit parang may kung anong masama na bumabalot sa paligid, sabi ni Mang Tonyo. May nahuli akong baboy ramo kahapon, pero pagbalik ko sa kinabukasan, buto na lang ang naiwan. Napansin ni Aling Rosa na unti-unti nang nagkakabuklod ang takot sa buong baryo. May mga nagsasabing may gumagalang aswang tuwing hating gabi. May ilang matanda na ang nagsimula ng magsunog ng insenso sa mga pintuan at bintana. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lucas ang sentro ng mga mata. Tahimik pa rin siya, pero nagiging mas madalas ang mga bulong niya sa sarili. Sa ilang pagkakataon, nahuhuli siyang nakatingin sa kawalan, para bang may kausap na hindi nakikita ng iba. Sa gitna ng kaguluhan, may isang batang lalaki na hindi natatakot kay Lucas, si Benjo, anak ni Mang Tonyo. Kaedad lang ni Lucas, pero matapang at palakaibigan. Madalas niya itong yayain maglaro, at si Lucas, sa unang pagkakataon, ay nakikitawa at nakikipaghabulan. Hindi siya masama, nay, sabi ni Benjo sa ina nito. Tahimik lang siya, pero mabait. Ngunit isang araw, bigla na lang nawala si Benjo. Hapon pa lang ay nagkakagulo na sa baryo. Naghanap ang mga tao, sumigaw sa gubat,
nagdala ng sulo, pero ni anino ng bata ay walang makitang bakas. Nang marinig ito ni Lucas, nagkulong siya sa silid. Ayaw kumain, ayaw magsalita. Sa bawat oras na lumilipas, lalo lang tumitindi ang tensyon. Maya-maya, biglang bumuhos ang ulan. Malakas, parang sinasadya. At sa gitna ng ulan, lumapit si Lyra kay Lucas. Lucas, ano ba talaga ang nangyayari? Bulong niya habang yakap ang kaibigan. Natatakot na ako, muling tumulo ang luha ni Lucas. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa siya mapipigilan, sagot niya. Lumalakas na siya. Gusto na niyang lumabas. Sa puntong iyon, napagtanto ni Aling Rosa na hindi lang basta panganib ang dala ng presensya ng aswang na ina ni Lucas. May mas malalim pa itong layunin. Hindi lang basta kunin ang bata, may gusto itong ibalik sa mundo, isang nilalang na mas malala pa sa isang karaniwang aswang. Habang pinag-iisipan niya ang susunod na hakbang, dumating si Mang Isko. Kailangan natin siyang dalhin sa bundok ng Baklaw. Doon natin malalaman ang buong katotohanan. Ayon sa alamat, ang bundok ng Baklaw ay lugar kung saan isinilang ang lahi ng mga nilalang ng dilim, mga engkanto, tikbalang, duwende, at aswang. Maraming taon na rin ang lumipas mula nang may naglakas loob na umakyat doon. Ngunit para kay Aling Rosa, ito na lang ang natitirang pag-asa. Nang makarating sila sa paanan ng bundok, napansin agad ni Lucas ang mga puno, para bang kilala niya ito. Dito ako galing, mahinang sabi niya. Bago pa ako mapunta sa mundo ninyo. Habang naglalakad sila paakyat, napansin ni Aling Rosa na may mga anino sa paligid. Hindi lang basta anino, kumikilos ang mga ito. Nakatingin, sumusunod, pero hindi lumalapit. Tila pinagmamasdan lang si Lucas, at naghihintay ng utos. Sa itaas ng bundok, may isang lumang dambana. Doon, inupuan ni Lucas ang isang bato at ipinikit ang mga mata. Nandito siya, anya. Nararamdaman ko. Biglang lumakas ang hangin. May naglalakad sa gubat, mabigat ang hakbang. Hindi nila makita, pero naririnig nila ang mga yabag. At pagkatapos ng ilang hakbang, lumabas mula sa dilim ang isang babaeng nakaputi, dugo ang ilalim ng mga mata, mahaba ang buhok, at tila ba hindi tumatapak sa lupa. Ang ina ni Lucas. At sa kanyang likuran may gumagalaw pa. Mas malaki. Mas madilim. At mas mapanganib. Tumigil sa harap ng lumang dambana ang babae. Tahimik ang paligid, pero ramdam ni Aling Rosa ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang nito. Ang hangin ay tila lumalaban sa kanilang paghinga, mabigat at malamig na parang may dalang kamatayan. Si Lucas, nakaupo pa rin sa bato, nakapikit, pero nanginginig na ang mga kamay. Parang may tinatagong sakit sa kanyang dibdib na pilit niyang kinikimkim. Anak ko, mahinang sambit ng babae, halos parang hangin ang kanyang tinig pero tumagos sa buong paligid. Panahon na. Ibalik mo na sa akin ang iniwang laman ng gabi. Napaatras si Aling Rosa. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng babae, pero alam niyang may mas mabigat pa itong ibig sabihin kaysa sa simpleng pagbawi sa bata. Lumingon siya kay Mang Isko na noon ay nakapikit din, may hawak na buntot pagi at isang dahon ng banaba. Hindi natin siya kayang labanan kung mag-isa lang tayo, mahina niyang bulong kay Aling Rosa. Lucas, tinawag ni Aling Rosa ang bata, lumapit ka sa akin, anak. Huwag kang lalapit sa kanya. Pero hindi gumalaw si Lucas. Tila may laban sa kanyang kalooban. Parang may boses sa loob ng isip niya na hinihila siya pabalik sa dilim na pinanggalingan niya. Habang patuloy ang pagsiklab ng hangin sa paligid, naglalakad na ang babae palapit, halos ilang dipa na lang ang layo niya sa bata.
Mula sa likuran nito, may sumisilip isang nilalang na halos hindi maipinta. Puno ng galis at sugat ang katawan, balot ng maitim na balahibo, at may mahahabang kuko na tila kayang sumira ng anumang madaanan. Hindi ito basta aswang, isa itong matandang nilalang, nilikha para maghasik ng takot. Siya ang bantay, bulong ni Mang Isko. Hindi pa yan ang ina niya. Isa iyang tagapagbantay ng daan pabalik sa pinagmulan ni Lucas. Kapag bumalik siya, tuluyan nang mapuputol ang pagiging tao niya. Lira, na tahimik lang kanina, ay biglang lumapit kay Lucas. Tandaan mo yung sinabi mo sa akin, sabi niya habang hawak ang kamay ng kaibigan. Ayaw mong maging tulad nila. Gusto mong mabuhay bilang tao. Bilang kapatid ko. Doon biglang nagising ang bata. Dumilat siya at parang may nabasag sa paligid. Umalinggaw ang isang matinis na sigaw, hindi sa kanila nang galing, kundi mula sa babaeng aswang na biglang umatras. Tila nasasaktan siya sa nararamdaman ni Lucas, isang emosyon na hindi na kayang kontrolin ng nilalang ng dilim, pagmamahal. Hindi mo sila pamilya, mariing sabi ni Aling Rosa habang unti-unting lumalapit. Pinulot ka namin dahil kailangan ka namin. Pero minahal ka namin dahil pinili ka naming mahalin. Napayuko si Lucas, hawak pa rin ang kamay ni Lira. Hindi ko alam kung sino talaga ako, umiiyak na siya ngayon. Pero ayokong maging tulad nila. Biglang lumipad ang isang bato sa tabi ni Lucas, muntik nang tamaan si Lira. Ang matandang nilalang sa likod ng babae ay unti-unti nang bumubulwak ang katawan. Lumalaki ito, tumatangkad, at ang mga mata nito ay naging pula, mas matindi kaysa kanina. Lumipad ang mga dahon, nagsimulang bumukas ang lupa sa paanan ng dambana, at mula sa ilalim ay may mga kamay na umaakyat. Mga anino, hugis ng mga nilalang na tila naghihintay ng bagong kasama sa kadiliman. Kapag kinuha nila si Lucas ngayon, sigaw ni Mang Isko habang hinahampas ang buntot pagi sa lupa, hindi lang siya ang mawawala. Bubukas ang daan para sa mga nilalang na yan. Muling babalik ang gabi sa mundo ng tao. Muling sumigaw ang babae, pero ngayon ay may halongput. Kayo ang may kasalanan nito. Dapat ay hindi niyo siya hinawakan. Dugo namin ang dumadaloy sa kanya. Pero puso namin ang nagturo sa kanya ng tama, sigaw ni Aling Rosa, halos wala na sa sarili. Napatingin si Lucas sa paligid. Ang mga anino ay halos nasa paanan na nila. Ang mga mata ng nilalang ay nakatutok sa kanya, parang tinatawag siyang bumalik. Ngunit sa kabila ng takot at pagkalito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lira. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, buong lakas siyang sumigaw. Ayoko na. Hindi ako sa inyo. Hindi ako nilalang ng dilim. Sumalubong ang sigaw na iyon sa isang malakas na dagundong mula sa lupa. Umangat ang alikabok, nagliwanag ang dambana ng mahinang liwanag, at para bang may puwersang pilit na itinataboy ang mga nilalang sa paligid. Napasigaw sa sakit ang babae habang tinatakpan ang kanyang mukha. Pero hindi pa tapos ang lahat. Mula sa likod ng dambana, may isa pang presensya ang lumitaw, mas malamig, mas matindi ang enerhiya. At si Lucas, sa kabila ng kanyang tapang, ay napaluhod. Isang tinig ang bumalot sa paligid. Hindi mo basta-basta matatakasan ang dugo mo, Lucas. Kahit saan ka magtago, babalik at babalik ka sa amin. At sa sandaling iyon, lahat ay huminto. Tahimik ang lahat. Para bang huminto ang oras sa paligid ng dambana. Ang mga anino ay nakatigil sa kanilang pagkilos, parang natigilan sa presensya ng bagong dumating. Ang tinig na nagbabadya sa hangin ay hindi lang basta salita, ito ay boses na may bigat ng mga sinaunang nilalang. Si Lucas, nakaluhod sa harap ng dambana, ay nanginginig,
Hindi sa takot kundi sa pakiramdam na unti-unti siyang kinakaladkad ng isang bagay na mas malalim pa sa kanyang pinagmulan. Mula sa likod ng dambana, unti-unting lumitaw ang isang matandang lalaki, maputla, mahaba ang buhok, at may dalang baston na yari sa itim na kahoy. Hindi siya tulad ng ina ni Lucas o ng mga aswang sa likod nito. Ang kanyang presensya ay iba, matahimik pero nakakatindig balahibo. Lumingon ito kay Lucas at mumiti. Matagal ka naming hinintay, Anya. Ngunit hindi para sa iyo ang katawan na yan kundi sa kanya. Nagkatinginan sina Aling Rosa at Mang Isko. Ano nang ibig niyang sabihin, bulong ni Aling Rosa. Lumingon ang matanda kay Aling Rosa at dahan-dahang itinuro si Lyra. Siya ang susi. Hindi si Lucas. Nabigla ang lahat. Si Lyra. Ang batang walang kamalay-malay, na buong buhay ay inalay para sa pag-aruga sa ampon nilang si Lucas, siya pala ang tunay na target ng mga nilalang na ito. Hindi, sigaw ni Lucas habang tumayo. Ako ang gusto ninyong kunin. Huwag niyo siyang idamay. Ngunit mumisi lamang ang matanda. Ikaw ay bunga ng dugo ng dilim. Pero siya ang may dalang liwanag. Kailangan namin pareho. Isa upang buksan ang lagusan, at isa upang balansihin ang pagdaan. Biglang bumukas ang lupa sa harap ng dambana. Umalinggaw ang mga sigaw mula sa kailaliman, sigaw ng mga nilalang na nakakulong sa ilalim, naghihintay ng pagkakataong makawala. Sa gitna ng putik at alikabok, may lumitaw na mga simbolo sa lupa, mga sinaunang ukit na umiikot, gumagalaw, para bang buhay. Isa itong sagradong ritual na kailanman ay hindi pa nasasaksihan ng mga tao. Sa kabila ng kaguluhan, biglang natahimik si Lyra. Nakatingin siya sa mga mata ng matandang lalaki, at parang may naalala siya. Bakit parang nakita ko na siya noon? Tanong niya sa sarili. Parang kilala ko siya. Nag-angat ng kamay ang matanda. Hindi mo naaalala dahil itinago namin. Ang linyang dugo mo ay hindi basta-basta. Isa ka sa mga tagapagbantay. Isang alagad ng liwanag. Parang nabagsakan si Aling Rosa ng langit sa narinig. Ang anak ko. Alagad ng liwanag. Bakit hindi ko alam to? Dahil hindi ikaw ang tunay niyang ina, sagot ng matanda. Ipinagkatiwala lang siya sa'yo. Ang pamilya mo ay tagapangalaga. Pero ngayon, panahon na para gisingin ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa loob niya. Habang nagsasalita ang matanda, nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Lyra. Dahan-dahan, may mga hugis liwanag na umikot sa kanya, at ang mata niya ay kumislap ng puting ilaw. Pero imbes na takot ang makita sa mukha ng bata, isang uri ng kapayapaan ang dumaan sa kanyang mukha. Lucas, mahina niyang tawag. Hindi lang ikaw ang may pinanggalingan na iba. Pareho tayong may tungkulin. Pero kailangan nating magpasya magkasama. Bago pa siya makalapit kay Lucas, biglang humarang ang ina nitong aswang. Ang mga kuko niya ay humaba at ang mga mata niya ay nagbaga. Hindi kami papayag. Hindi kayo ang magtatapos ng kwentong ito. Matagal na naming inaasam ang pagbubukas ng lagusan. At sa isang iglap, tumalon siya papunta kay Lyra. Lyra, sigaw ni Lucas. Ngunit bago pa man tumama ang mga kuko ng aswang, isang liwanag ang pumutok mula sa katawan ni Lyra. Isang malakas na sigaw ng enerhiya ang nagpalipad sa lahat sa paligid. Maging ang matandang lalaki ay napaatras. Sa gitna ng liwanag, narinig ang boses ni Lyra, hindi na tulad ng dati, kundi mas matatag at mas malalim. Hindi kayo ang may kapangyarihan dito. Hindi takot ang magtatapos sa lahat ng ito, kundi pagpili. At nang unti-unti nang mawala ang liwanag, nakita ng lahat si Lyra na nakalutang sa ere,
hawak-hawak ang kamay ni Lucas. At sa kanilang likod muling bumukas ang langit. Ngunit imbes na katahimikan ang sumunod, isang napakalakas na sigaw mula sa kailaliman ang umalingaw-ngaw. Mula sa punit na hangin sa gitna ng dambana, may dumating pang mas malakas. Mas malaki. Mas matindi. Hindi pa pala yon ang tunay na laban. Nang muling bumukas ang hangin sa gitna ng dambana, bumalot sa lahat ang mabigat na katahimikan. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan, ito'y katahimikan ng isang bagay na paparating. Mula sa siwang ng liwanag at dilim, unti-unting lumabas ang isang nilalang na hindi inakala ng kahit sino. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng aswang na nakita nila. Ang katawan nito ay yari sa anino, walang mukha, at tanging apoy na pula ang nasa mata nito. Isa itong pinuno, ang tinatawag sa mga alamat bilang dakilang anino, ang orihinal na pinagmulan ng lahat ng aswang. Ang matandang lalaki na kanina'y parang makapangyarihan ay biglang napaluhod. Hindi pa dapat ngayon. Hindi pa ito ang panahon mo, bulong niya habang pinipigilan ang sarili sa pagtakbo. Pero tinawag mo ako, sagot ng nilalang, ang boses nito'y parang kumakalabog sa dibdib. At ngayon babawiin ko ang dapat ay sa amin. Lumingon si Lucas kay Lyra. Hindi natin to kakayanin, nanginginig niyang sabi. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito simpleng laban. Ngunit mahigpit ang kapit ni Lyra sa kamay niya. Kung ikaw ang magpapasya na tama na, tapos na ang lahat. Pero kung lalaban ka kasama ko, may pag-asa pa. Biglang umangat ang nilalang at inunat ang kamay. Sa isang kisap mata, tumalsik sa ere si Mang Isko, si Aling Rosa, at maging ang matandang lalaki. Tanging sina Lucas at Lyra na lang ang naiwan sa gitna ng nagbabadyang delubyo. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw muli, dumadami, lumalakas, at umiikot sa dambana. Parang pinipigilan nilang makalapit ang sinuman sa dalawang bata. Doon biglang may naalala si Lucas. Ang kwintas na suot niya, isang lumang anting-anting na iniabot ni Mang Isko noon pa man. Hinawakan niya ito ng mahigpit at biglang nagliwanag. Ito ang susi, sigaw niya. Napatingin si Lyra. Pagsamahin natin ang liwanag mo at sa akin. Baka iyon ang makapigil sa kanya. Sabay silang tumayo, magkahawak ang kamay, at ibinaon sa lupa ang kanilang mga palad. Mula sa lupa ay sumirit ang isang uri ng liwanag, puti at bughaw, tila bumalot sa paligid. Nagsimulang umurong ang mga anino. Ang dakilang anino, bagamat malakas, ay napaatras. Hindi kayo makakapagtago sa liwanag magpakailanman, sigaw nito habang pilit bumabalik sa kanyang dating anyo. Ngunit sa gitna ng tagpo, biglang natigil ang lahat. Si Lucas, nakapikit, pawis na pawis, at unti-unting lumulubog ang katawan sa lupa. Lucas, sigaw ni Lyra. Ngumiti si Lucas. Ito ang kabayaran. Dugo ko ang kailangan para maisara ang lagusan. Hindi. Hindi pwede, lumuhod si Lyra, hawak ang braso ng kaibigan. Lyra, ako ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to, ako ang inanak ng dilim. Pero ikaw ang ilaw. Kailangan mong manatili. Umalinggaw muli ang boses ng dakilang anino, ngunit ngayon ay may halong galit at takot. Kapag isinara mo ang lagusan gamit ang sarili mong dugo, mawawala ka sa dalawang mundo. Hindi ka na makakabalik. Alam ko, sagot ni Lucas. Pero hindi ko na kailangang bumalik. Dahil kahit papano, naranasan kong maging tao. At sa isang huling sulyap kay Lyra, pinikit ni Lucas ang kanyang mga mata. Isang matinding liwanag ang sumabog sa dambana. Ang mga anino ay naglaho, ang lagusan ay tuluyang nagsara,
at ang dakilang anino ay isinama sa gitna ng liwanag, na para bang tinanggalan ng lakas, at unti-unting nawala. Nang humupa ang liwanag, tumambad kay Lyra ang katahimikan. Walang anino, walang tunog, wala na si Lucas. Lumingon siya sa paligid. Si Mang Isko ay sugatan ngunit buhay. Si Aling Rosa ay umiiyak. Ang matanda ay nakatingin lang sa dambana, tahimik. Wala ni isang salita. Lahat ay napatigil. Hanggang sa isang mahiwagang bulong ang narinig ni Lyra. Hindi pa ito ang huli. Babalik ako, nanindig ang balahibo niya. Galing iyon sa kwintas ni Lucas na ngayon ay nasa kanyang kamay. Mainit. Buhay. Hindi pa pala tapos ang lahat. Umaga na. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang tumama sa lupa ng kabubatan kung saan minsang namayani ang dilim. Wala na ang dambana, wala na ang mga aninong gumagalaw sa paligid, at ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakakilabot, kundi tahimik na may dalang kapayapaan. Si Lyra ay nakaupo sa isang malaking bato. Hawak-hawak pa rin ang kwintas ni Lucas. Nilalaro niya ito sa kanyang palad, pinagmamasdan habang umiilaw-iliw pa rin ito, para bang humihinga. Kasama niya si Mang Isko at Aling Rosa, parehong tahimik, parehong tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano natin ipapaliwanag lahat ng to, bulong ni Aling Rosa habang pinupunasan ang luha sa pisngi. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Pero hindi na siya babalik, di ba? Tanong ni Lyra, halos hindi marinig ang boses. Umiling si Mang Isko, saka tinapik sa balikat si Lyra. Ginawa niya ang tama. At alam kong hindi siya nawala ng tuluyan. Nariyan pa rin siya, sa loob ng liwanag na yan. Tahimik na pumatak ang isang luha sa mata ni Lyra. Hindi niya akalaing magwawakas ng ganito ang kanilang kwento. Isang batang minsang nakapulot ng sanggol sa gitna ng gabi, isang sanggol na hindi nila alam ay galing pala sa lahi ng dilim. Isang batang lumaki na parang kapatid, pero sa dulo ay naging tagapagtanggol ng kanilang mundo. Ilang araw ang lumipas, at unti-unti na ring bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Ang mga hayop ay muling lumalabas, ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga bukirin, at ang mga kwento ng aswang ay muling naging bahagi na lang ng alamat at hindi na ng kasalukuyang takot. Pero para kay Lyra, alam niyang totoo ang lahat ng iyon at hindi lang kwento. Sa bawat gabi na tumitingin siya sa bituin, hinahanap niya ang liwanag na tila kakulay ng kwintas. Parang isang paalala na kahit saan man si Lucas, nasa mabuting kalagayan siya. Minsan, habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, narinig niyang parang may batang tumawa. Napahinto siya. Tumingin siya sa paligid pero walang tao. Nang umihip ang hangin, lumipad sa paanan niya ang isang tuyong dahon na may kakaibang ukit, guhit na hugis mata. Kinuha niya ito at pinisil, at sa isang iglap, parang may mainit na enerhiya na dumaan sa katawan niya. Tumibok ang kwintas. Buhay. Lumipas pa ang mga taon, at lumaki si Lyra na may malalim na pagkaunawa sa koneksyon ng dilim at liwanag. Hindi siya naging ordinaryong bata. Hindi rin siya naging alagad ng liwanag sa paraang inaasahan ng matatanda. Pinili niyang manirahan sa pagitan, sa gitna ng mga kwento, sa gitna ng katotohanan at alamat. Siya ang naging tagapag-ingat ng balanse. Tuwing may kakaibang pangyayari sa paligid, hayop na biglang nawawala, batang umiiyak sa gabi na tila may hinahanap, alam niyang may gumagalaw na ulit sa anino. Pero hindi na siya natatakot. Dahil alam niya hindi siya nag-iisa. Isang gabing malamig, habang nasa ilalim siya ng punong malapit sa dating dambana, naupo siya at tahimik na nagdasal. Kung naririnig mo pa ako, Lucas, salamat. Hindi mo lang kami niligtas.
Pinaalala mo sa amin na kahit ang anak ng dilim ay kayang pumili ng liwanag. At sa langit, isang bituin ang kumislap. Mas maliwanag kaysa sa lahat ng iba. Sa dulo ng lahat, naging malinaw ang isa sa mga pinakamalalim na aral ng kwentong ito, hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga ay kung ano ang pipiliin mong maging. Si Lucas ay bunga ng isang nilalang na kinatatakutan, pero pinili niyang lumaban para sa kabutihan. Si Lyra ay isang simpleng bata na lumaki sa pagmamahal at tapang, at sa huli naging ilaw sa madilim na daan. At si Aling Rosa at Mang Isko, bagamat ordinaryo lang sa mata ng iba, ay nagpakita na ang tunay na pamilya ay hindi lang dugo, kundi ang pusong handang magmahal kahit sa pinakahiwaga-higaan ng mga pagkakataon. Ngayon, tapos na ang kwento ng mag-inang nakapulot ng anak ng aswang. Pero sa bawat ulap na dadaan, sa bawat katahimikang may malamig na simoy, sa bawat kwintas na biglang ilaw, maaaring hindi pa tapos ang lahat. Maaaring may susunod pang kabanata. Pero para sa ngayon, sapat na ang tahimik na gabi, ang sinag ng bituin, at ang alaala ng isang batang pinili ang tama kahit pa ito ang pinakamasakit na desisyon. At kung sakaling may marinig kang tawa ng bata sa gitna ng dilim, huwag kang matakot. Baka si Lucas lang yon, nagpapaalala na kahit sa loob ng anino, may kwento pa ring maririnig.